Magandang gabi guys. Kain po tayo mga kaalipin guys. Mga kaalipin sa Diyos. Kain po tayo. Hapunan tayo. Nakatulog ako. Nagising ako ngayon. Ang hapunan ko po pritong yung pritong yellow pin, tapos ginataang papaya ng misis ko. Masarap kamo magkata ng papaya yung misis ko kasi ano yun lahing Bicol yun masarap ng ginataan niya, yung medyo makunat-kunat. Pag magkagata kayo ng ganito guys, yung ano yung masarap yung papayang bundok. Mas masarap yung mga papayang galing sa bundok. Masarap siya makunat-kunat. Yung mga tumubo sa bundok, yun ang masasarap na papaya. Masarap siyang igata, makunat-kunat. Kasi minsan yung mga nabibiling papayang parang mga tinanim dito sa Kabihasnan, parang malalambutan laman niya. Pag ginagataan nyo, nalalabog agad. Mga pantinola lang yun Isda. Kanina pa parang ano to medyo kanina. Tsaka meron siyang adobong paa ng kumakain kayo na corneto guys. Wag lang masyadong kaalatan kasi paalam naman to, hindi naman delikado pero yung mismong kamanukan mismo, hindi ako kumakain ng adobo kasi lalo na yung balat ng adobo ng manok, medyo iniiwasan ko. Kumakain ako ng mga adobong manok yung talagang laman lang. Init ko yung guys, parang ko malamig na yung isda. Ibitin ko na naman yung torch ko guys kasi para mainit ang isda. Parang iniho pa siya. Guys, pagka gagawin ito, medyo huwag nyo i-diretso sa plato nyo. Baka magputok ang plato nyo kasi siguradong sa isda lang ang tama Pag-diretso sa plato, magputok ang plato nyo. Yung ginawa ko ito, yung nalibang ko, hindi ko alam, nadidilaan na pala nung apo yung plato. Pumutok yung plato, biglang nag-tik, gumanon, basag yung plato. Kaya kailangan talaga nakatapat lang sa iniinit nyo. Naalala ko na basag yung plato, ang galit na ako. Masarap kamo yung yung ginataang papaya pala. Sa kanya ko rin natikman to Sa amin kasi ginigisag-gisa lang to Diba sa mga Tagalog, alam lang naman natin dito. Gisa at saka tinola. Maski nga yung Ilocano, hindi na naman alam na ginagataan pala to Pero siguro alam na rin nila mga Ilocano. Sa Bicol, pag napunta ka nun, halos lahat ginagataan dun Kahit balat ng santol, ginagataan. Yung gusto ko matikman, kaya lang mahirap matikman dito sa Luzon yun talaga sa Bicol ka lang makatikman kasi kukunti lang dito yung talbos ng yung talbos ng kamuting kahoy. Ang sarap lang pag nagluto sila ng mga Bicolano ng ganun. Hindi nila magluto, ang sarap. Yung talbos ng kamuting kahoy. Natikman ko ron. Parang tapos ginagataan na may kasamang tanlad. Parang tanlad ba yun? Kahit yung terno lang mula dun, yung inihaw na tuyo lang, ang sarap ng kain nyo. Sarap ka mo. Dito, di mo magagawa yun kasi kailangan mo yung isang palangga ng talbos ng kamuting kahoy. Pag naluto, isang kawali lang. Isipin mo yung pagka marami-rami isang palangga ng talbos. Saka kukuha ng ganun karaming talbos ng kamuting kahoy dito sa Luzon. Pag naluto, isang kawaling maliit lang. Sarap guys, pagka ganun. Nagigilty na ako kumain itong paano to. Kumain na ako kanina Baka ako ma-high blood ako dito Kumain ako kanina tanghali nito Hindi kasi
Medyo, hindi naman sa pag ano, masarap magluto ang tao, kaya lang medyo may kaalatan ng konti. Yun yung inaano ko. Sabi ko, susunod, pag nagluto ko ng pakang ganyan, tabangan mo lang. Dagdagan mo ng tubig yung pag pinapalambot mo. Huwag masyadong marami toyo. Masarap siya, kaya lang medyo maalat. Yun lang ang kinakain kong karne kasi medyo ano to eh. Sabi ko sa susunod nga, pag umuwi naman ng Bicol, pag nagkatay nung iuwi raw siya ng Bicol sa susunod na buwan eh, pag kakatay doon ng kambing yung kuya niya, sabi ko hingin niya yung mga bias eh. Yun, masarap gawin ganitong luto yun, yung patutuyuin mo sa toyot kalamansi tsaka Sprite, tapos papalambutin mo. Tapos hindi maalat. Para siyang kala mo magiging kasi lambot na yung mga patang baboy. Di ba yung patang ng baboy, masarap yun balat nun, kaya lang bawal na sa akin yun eh. Yung sa kambing, masarap yun pag lumambot ang ano yun. Madalas yun, inaano naman namin dati yun eh, sinasampalukan. Pero masarap din pala yung ganitong luto, yung patutuyuin mo ng ganito. Kasi sa Saudi ganun ang ginagawa namin luto eh. Mura yung ano dun eh, yung mga paa ng kambing sa Saudi. Ganito yung ginagawa ko luto sa Saudi nun eh. Pinapatuyo ko sa kalamansi, toyo, tsaka Sprite. Gusto niyo magpakasawa ng kambing ay, ng kambing, doon kayo mag-abroad sa Saudi. Kasi ano dun eh, yun talaga pagkain ng mga tao dun eh. Hindi nila kinakain yung mga ano, parang laman lang ang inaano nila dun, tsaka yung ano, yung laman loob mo, hindi lang napansin eh. Mag-ano kami ron, magbobopis kami ng yung pinaka, yung isang hugot ng lungs ba yun, yung lungs ng ng kambing. Ang dami-dami. Bibili ka, 2 real lang, 1 kilo. Bibili kami, minsan 2 kilo, 2 kilo, 4 real eh. Tapos magugulat kami, pag tinimbang eh. Ang dami, ibibigay sa inyo, 5 real. Sabi ko, Sadik, only 2 real, ay only 2 kilo. Sabi ko ang mga tendero doon, mga Bombay. Sabi, no problem my friend. I will give you the over of the meat. Ang dami. Sasawang sa kaluluto ng bopis na doon, o kaya yung ibobopis namin yung isang hugot ng yung lungs ng tapos yung laman loob naman yung ikikilaw, yung naman yung parang papaitan na pero pag nagpapapaitan kami doon, ang ginagamit namin lemon, nilalagyan namin ng lemon, hindi kamyas. Masarap din. Sasawaan ka ng ganun doon. Kasi hindi naman nila, siyempre kinakain lang nila yung laman eh. Hindi naman sila kumakain ng mga laman loob ng mga ganun, di ba? Tayo lang naman mga Pilipino mahilig sa ng ganun, kumain ng ganun eh. Yung laman loob ng baka. Pag magkikilaw, kayo, magluluto ng bopis o kaya yun nga yung papaitan kung tawagin. Pero kami hindi namin hinahaluan ng abdo. Papaitan lang kung tawagin lang papaitan, pero ayoko na may abdo, ayoko na mapait. Ay ganoon. Sasawa ka sa kakakain ng ganun doon. Siyempre sa akin bawal na ngayon ng ganun, di ba? Dahil lalo na yung laman loob ng baka. Ako, lakas ng nun. Lakas sa gout nun, tsaka sa high blood. Kaya pinagtsatsagaan ko na lang yung mga paa ng manok. Medyo maganda raw sa to eh. Ewan ko. Sana naman totoo. Hindi nakaka-high blood. Dito sa Pilipinas, pwede pa rin naman. Ang kainin mo na lang kambing, huwag ka na magbaka. Gusto mo magpakasawa sa karne, kaya lang mahal ng kilo ng kambing, di ba? O paano yan? Hindi kaya sa Saudi, mura lang eh. Pati ito, tungpa ng manok doon. Pag bumibili ka, halos ipamigay na lang sa inyo doon yan eh. Bibili ka ng 2 kilo, ibibigay sa'yo 5 kilo eh. Parang gusto nila maubos na yung nila. Ayaw nila nakatambak sa kanila yung mga paa. Nagluluto kami ng paro na eh. Kala mo
Laging may handaan na dalawa lang kami ng kasama ko. Yung lulutuin namin 5 kilong paa. Kinakain ata namin ng 3 araw. Magsasawa na yung kasama ko sa kakain ng adobong paa. Umiinom din, siyempre umiinom ka, may din, may alak doon, yung tawagin sa diki. Pulutan mo na, ulam mo pa. Tapos ulam mo pa ulit kinabukasan, tapos pulutanin mo pa ulit mamayang gabi. Grabe ang paa ng manok doon. Kaya wala akong nabalitaang nag-abroad na yung nag-Saudi na pumayat. Lahat na nag-Saudi puro nagsitaba eh. Kung nabalitaan ko nag-Saudi at pumayat, magtaka ka na kung ba't pumayat yun. Kasi wala nang Saudi pumayat. Ito sa pagkain lang. Iba yung pagka pumayat yun, ako. Mag-isip ka na. Magtatabaan kayo ron. Tapos yung mga Bombay hindi din kumakain ng paa, ayaw din nila ng mga paa na yan. Ang gusto lang ng mga Bombay yung kambing, tsaka yung paminsan-minsan kumakain sila ng baka, manok, pangsalit nila yan. Pero talaga number 1 na pagkain nila yung muton, yun nga yung kambing kung tawagin sa sarili mong muton, yung kambing. Pero siyempre nakakabili-bili din kami mga Pilipino dahil tinitikmo namin dahil masarap ang kambing eh. Sa mga Arabo yan, yung mga Bombay yan. Hindi sila kumakain ng mga isda. Ayaw nila isda ng mga Bombay. Ewan ko, pero dito naman sa vlogger na napapanood ko, mahilig naman pala silang kumain ng isda. Nagtaka ko ba't yung mga nakakasama ko mga Indian na mga Bombay sa Damam, hindi mahilig sa isda. Ko, ang hirap-hirap na nga ng bansa nyo, imposible di kayo kumakain ng isda. Yung pala maano-ano ko sa vlogger na Pilipina na nakapag-asawa ng Bombay eh. Ang sarap pala nila magluto ng isda. Minsan mga paimbabaw rin, mga plastikan din eh. Hindi kumakain ng isda, yung pala eh. Number 1 na pala nilang isda. Kami mga Pinoy, anong hindi kumakain ng lahat yan kinakain namin ha. Meron na kaming kasama ron eh. Minsan niloloko pa yung mga Bombay, takot na takot sa kanya eh. Ana Pilipini, kuluit, ibig sabihin lahat kinakain namin. Kulo, ibig sabihin ng kulo kasi lahat. Kulo, eat. Maapi muskila, ibig sabihin walang problema. Eat all, even you, we will eat you. Kumakain din kami ng tao, sabing gano'n. Kaya yung mga Bombay takot na takot sa Pilipino, kumakain daw ng tao. Gagot yung kasamahan namin, no? Lahat daw kinakain, pati tao. Tatawa ko rin kay Cortez, oh. Pag nakikita siya, natatakot ang mga Bombay. Sabihin ba naman kumakain ng tao eh. Mababait naman ng mga Bombay. May mga kasamahan lang talaga ako medyo maloko. Medyo binubuli nila yung mga Bombay eh. Mababait naman. Mababait ang Bombay, binubuli. Minsan maloko rin ng mga Pilipino eh. Hindi naman sinaano ko ah. May kasama ko ng mga Pilipino hindi mang bully ng Bombay eh. Takot na takot ang Bombay sa kanila eh. Minsan, siyempre ako natatawa na lang ako. Pero sinasaway ko rin sila. Siyempre kawawa naman, di ba? Kahit ba ibang lahi yun, tao pa rin yun, di ba? Nakakaawa naman eh. Binubuli eh. Para bang minamalit, dinidiscriminate dahil mahirap lang ang bansa nila. Ako hindi kinakaibigan ko yung mga Bombay doon ah. Sarap magluto ng mga Bombay.
Kung subukan yung kumain sa mga ano dito, yung mga Indian restaurant, yung mga lutong India, ang sarap ng pagkain nila. Ang baho nga lang nila talaga, sa totoo, hindi sa namimintas ako, talaga ang baho nila. Pag pumapasok ako sa kwarto nila, kasi minsan inimbitahan kami siyempre di ba pakisamahan. Minsan sa amin papasok, parang i-share mo rin ng pagkain mo. Minsan naman sa kanila mapupuntahin ako, i-share nila pagkain nila. Sarap ng pagkain nila, kaya lang ang baho nila. Habang kumakain ka, ang baho nila. Pero ang sarap nila magluto. Ang Bombay. Mga Bombay na yan. Paborito nila kambing. Sila kumakain ng isda, yung mga sinigang, nako. At yung mga Pinoy din, sawa-sawa kami sa mga ano doon, yung mga malalaking ulo ng lapu-lapu. Magkano lang binibili mo yun? 4 real lang 1 kilo, yung malalaking ulo ng lapu-lapu. Diba ang sarap isigang nun? Isigang namin sa ano, walang miso ron. Basta sinigang na sa sampalok, igigisa namin. Wala din sampalok, bumibili lang kami ng powder. May mga Pilipino grocery doon eh. Sarap nung yung mata nung ano, yung malaki isdang lapu-lapu pag sinisigang nyo, ang sarap. Wala kang kaagaw dahil walang bumibili. Sawa-sawa ka eh. Pilipino lang ang bumibili. Ay, may kaagaw para kami minsan yung mga Thailander. Thailander mahilig din sa isda eh. Mga Thailander, tsaka minsan may nasasalit na mga ano, yung Nepal. Yung Nepal, kala mo parang mga ano yan eh, parang mga Chinese yan eh, mga Nepal. Kinakain din, kung ano kinakain natin, kinakain din nila. Mga ano, Maselan, mga Arabo, nilalaplap lang yung isang buong lapu-lapu, kukunin lang nila doon yung laman, yung pinakalaman ng ano, lalaplapin na ganun yun. Babayaran na nila yung magkano halaga ng isang buong isda, tapos papalaplap sa ano yun, sa nagtitinda. Kukunin lang doon yung laman, lilinis yung kukunin na laman at lalaplapin. Iiwan sa kanila yung ulo tsaka yung pinaglaplapan na. Kaya pag bumibili kami ng ulo, dinadagdagan pa kami ng yung pinakatinik ng isda sa gitna. May mga nakakapit pang laman-laman yung mga pinaglaplapan, idadagdag na yun. Kaya doon lang eh, sobra-sobra na ulam niyo, paano kang di tataba doon? Yung ulo ng lapu-lapu tsaka yung sinamang yung nasa gitna ng lapu-lapu, yung pinaglaplapan, may nakakapit pang mga laman-laman yun. Kaya hindi ka magugutom talaga eh. Imposible kang magutom eh. Tapos pag naminlit pa yung mga kasamahan ko, ang dami pang nahuhuli. Ang lalaki din ng mga isdang nahuhuli ron. Bawal sa kanila doon manghuli ka ng may suka ng isda ron. Pag nakita ka ng pulis doon na, di ba, namimilit kayo, nakita yung hinuli mo, chichikin ng mga Arab pulis yun. Yung timba nyo, titignan yung mga huli nyo. No, pag nakita yung isda mo ron, medyo maliit sa sukat nila, yari ka. Kaya lumalaki yung mga isda sa kanila eh. Sabi ko, pinagpala itong bansang ito, hindi nagugutom ang tao eh. Yung mga pusa nga ron, ang tataba. Ang dami kinakain pagkain sa mga basurahan. Mga pusa ron, nakala mo mga ano na, yung mga leopard, ang tataba, yung mga itim na pusa. Akala mo nakakatakot ng mga itsura. Pag nakikita mo, nandun sila sa mga, may mga basurahan din sa kalsada ron, yung mga drum na malalaki. Yung mga pusa doon, ang laki, nakakatakot. Kala mo mala tigre na oh. Ay kala mo yung ano na, yung kala mo yung mga musang, yung ano bang tawag nun sa malalaking pusa, parang ano yung parang mga panther. Lalaki oh, tataba. Paano? Sobra-sobra pagkain ng ano, minsan itatapon lang dahil napakaraming pagkain. Kaya yung pusa nakatakot ang itsura eh. Kala mo, nakakita ka ng leon sa ano, sa daan. Ang laki. Ang tataba ng pusa ron. Grabe. Tapos mga Arabo doon, ang tatamad. Yung mga security guard lang na Arabo doon, halimbawa ikaw manggagawa ka ng alasa,
ikaw na yung pinakamagaling sa inyo ha. Ang sweldo mo nasa, pag medyo magaling-galing ka, nasa 2,500 ka, 2,500 real. Pag pangkaraniwan ka lang, 2,000 real ka lang. 2,000 real lang ako doon, pangkaraniwan lang naman ako eh. Yung talagang sobrang galing, umabot hanggang 3,500. Tapos yung mga Arabong wala namang alam, ano lang, mga security guard lang, alam niyo kung magkano sweldo ng Arabo doon, na wala namang ginagawa kundi nakatayo lang maghapon. 4,000 real. Walang alam. Nalalaki ng mga sweldo ng mga Arabo doon, yung mga bado. Mga Arabo doon, makikita mo may mga kotse oh. Nakakasabay namin, kami naglalakad, sila nakakotse oh. Bibili ng kapos, 2 real. Pagkain ng Arabo, 2 real nakakotse. Pagkain niya na maghapon yun eh. 2 real na kabos, yung tinapay na parang yung dough. Abun, ayos to ah. Nakakotse ang pagkain kabos sa 2 real. Kasi pagkain, yun ang pagkain nila, yun ang pinakabigas nila eh. Ano magugutom yung mga tao ron? Talagang tamad ka na lang pag nagutom ka ron eh, pag Arabo ka. May mga nagugutom kasi ron, yung mga tamad, yung mga tawagin sana yung native sila, yung mga bado, yung mga bedo. Yung mga native sila, yung kala mo mga Aprikano, may itim na ang tatangkad ng mga pagkaiitim na mga kulutang buhok. Ayun, yun ang mga natives ng mga Arabo. Yun ang mga maluloko doon, yung mga bado. Nakakatakot. Nakikita namin yun, umiiwas kami ng daan, baka pinagtitripan kami minsan eh. Unang-una, hindi ka pwedeng lumaban dahil bawal. Pangalawa, hindi mo kayang labanan ang lalaking tao eh. Paano mo lalabanan yun ang lalaki? Mga 6-footer. Tapos nakakatakot ang mga itsura. Kaya delikado na nang pag nag-abroad ka, pag Pilipino ka, pag lalaki ka tapos maputi ka, susundan ka ng mga bado eh. Kung gusto nila mga mapuputing Pilipino eh, ini-imagine nila babae. Eh sipin mo, lalaki ka nga, natatakot ka eh, paano pa kaya yung babae, di ba? Kaya yun ang hindi siya pag ano, nakakatakot, hindi siya tinatakot ko yung mga babae. Kung mag-abroad din lang kayo, mas maganda na piliin nyo na lang ibang bansa, wag na lang, hindi ko naman nila lahat ah, pero halos siguro mga 80% ganun ang nangyayari na nakakatakot sa Saudi. Kasi kami nga, lalaki nga kami, natatakot kami. May kasama kasi ko nung maputi, yung dalawa kami nung bata pa yun, si Eric, apelyido niya Eric Chan, maputi yun, parang Chinese ang lahi nun, kaya ang puti-puti. Abay, pag naglalakad kami, nagbibili kami ng ulam, kasi kasamahan ko yun eh. Natatakot ako eh, kasi lagi kami sinusundan ng Arabo pag nakikita siya eh. Hindi bali sa akin, alam ko walang papatol dahil maitiman ko, tsamo ang hapon ako eh. Eh siya parang babae. Tapos ako Eric, huwag ka nakakako sasamang lalabas pag bibili ng ulam, doon ka na lang sa bilya. Lagi ako naninervyos sa'yo eh. Siyempre pagka nirep yun, siyempre mapapasubo ka rin doon, kahit paano, pagtatanggol mo yun, di ba? Itutulungan mo, papabayaan mo yung kasamahan mong ganun na lang doon. Siyempre matatakot ka. Kaya hanggat maaari, sabi ko, pag bibili ng ulam, diyan ka na lang sa bilya, huwag ka nang sumama. Matatakot eh. Kaya sabi ko, nakakatakot lalo na siguro pag babae ka, di ba? Isipin mo, lalaki nga, natatakot ka, lalaki ng mga Arabo eh. Paano pa yung mga babaeng mahihina pagka ginahasan ng mga Arabong ang lalaking tao, di ba? Nakakaawa. Buti nga kung gagasain lang eh, minsan pinapatay pa nila tapos ihahagis sila sa disyerto eh. Ang luog-luog ng disyerto ron, kakainin lang ng mga wild dogs doon. Yun yung bangkay mo nung babae, hindi na makikita, di ba? May mga wild dogs doon sa disyerto. Nakakatakot pa yung mga aso ron, ang lalaki. Kaya hanggat maaari ayun, payo ko lang yun. Hindi ko naman sinusure na dahil hindi naman ako Panginoon Diyos na nalalaman ang pwedeng mangyari sa buhay nyo, pero inaano ko lang, almost 80% na sa Saudi, parang ito lang
disclaimer lang ha, ayon lang sa na-experience ko, almost 80% maraming tarantado mga Arabo kaysa sa mababait, 20% lang ang matino. Pero hindi ko sinasabi lahat ha, ayon lang yung sa experience ko ha. Kasi mali mo baka iba naman na experience kasi iba-ibang experience kasi sa Saudi yan eh. Meron nakaka-experience ng magkukwento mababait naman daw, swerte mo pagka gano'n na natapatan mo, paano kung matapatan mo yung maloko, yun yung inaano ko, kaya hanggat maaari pinapayo ko sa mag-a-abroad na babae. Pero may mga kilala naman akong maganda naman na napuntahan nila, mabait naman daw nagiging amo nila. Swerte mo kung ganun, kaya lang pag minalas ka, malamang-lamang pinakabuenas mo yung lumpuhin ka sa ano, pagkagahasa sa'yo, ang pinakamalas mo patayin ka pa. Pero hindi naman lahat, may mga matitinurin na ano. Kasi dito may kakilala ko na mabait daw ang amo. O shout out na pala sa'yo no, kay Marionette. Alam ko nasa Saudi yun, yung kapitbahay namin dito. Kasi nagpa-follow din sa akin yun eh. Alam ko mabait ang naging amo mo, Marionette, swerte mo. Pero hindi lahat ng mga babae kasing swerte mo. May mga minalas din dyan. Kaya mapalad ka, magpasalamat ka lagi sa Diyos. Paa. O guys, hanggang dito na lang. Masyado nang mababa kwentuhan natin. Training ko na itong paa. O gaya na dati, Kuya Raymond Vlog. Keep safe, keep healthy. Always trust God. Salamat po sa Diyos. God bless you all. Maraming salamat po.